Papadudot. La Union ang isa sa mga travel destination na gusto kong mapuntahan. At nabisita ko ang lugar na yon noong 2019. Hinding-hindi ko makakalimutan ang experience kong yon sa La Union dahil yon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldred. Nagtatrabaho ako bilang computer technician sa isang ospital sa Makati. Matagal ko na talagang gustong puntahan ang La Union. Pero dahil sa busy na schedule namin sa trabaho ay natagalan bago ko ito nabisita. Kaya naman noong nasakto ang undas sa long weekend ay ginamit na namin ang opportunity na yon para magbakasyon sa LU. Kasama ang kaibigan kong si Jim ay plinano namin ang long weekend trip namin sa San Juan, La Union. Ako ang natoka sa paghahanap ng transient house na tutuluyan namin samantalang si Jim naman ang gumawa ng itinerary. Mula sa Facebook ay may nakita akong transient house na sikat at aesthetic tignan. Agad ako nag-book ng 2-bedroom para sa aming dalawa, Papadudot. Sa kabilang banda ay naghanap naman si Jim ng mga sikat na kainan, pasyalan at bar na pwede naming puntahan sa 3 araw ng pananatili namin doon. Matapos makumpleto ang pagpaplano ay agad kaming nagpunta sa pinapangarap kong lugar matapos kaming mag-file ng leave sa aming mga trabaho. Sabi ni Aldred, nasa na raw ba siya? Nandito na raw, pababa na ng sasakyan. Tagal naman. Ang usapan 8:30 ng umaga nandito na dapat sa bus terminal. Pero mas nauna pa ako kaysa sa inyong dalawa. Maaga pa naman. Oh, siya na ba yun? Nasaan? Ayun oh, yung nakaputi na may dalang maliit na luggage. Oo, siya nga. Aldred! Nandito kami! Nandyan pala kayo. Kanina pa ako naghahanap. Oh, Anika, nandito ka rin pala. Ihatid mo ba si Jim? Hindi niya ako ihahatid. Sasama siya sa atin. Talaga? Oo, nung nalaman ko pupunta kayo ng LU, nag-leave din kagad ako sa trabaho. Mabuti nga pinayagan ako kahit na last minute yung abiso ko. Nice! Mas marami, mas masaya. Excited na nga ako Last month, dun din galing yung mga katrabaho ko. Nakakaingit nga kasi hindi ako nakasama. Kaya nga talagang sinabi ko rito kay Jim na sasama ako sa inyo ano man ang mangyari. Ayoko nga sana kasi for the boys lang dapat tong lakad natin na to. Kaso mapilit tong si Anika Anong gusto mo? Ikaw lang magsaya. Di pwede yun no? Maganda nga yun kasi at least may kahati na tayo sa gastos. Ay nako, kahit sa akin na yung accommodation kung gusto nyo. Ay teka, may nahanap ka na bang matutuluyan natin doon? Oo, nakapag-book na ako. Maganda yung lugar. Sakto kasi 2-bedroom yung nakuha ko. Kaya may kanya-kanya tayong privacy. Alam ko namang sinadya mo yun. Para kung sakaling may makilala kang babae, dun mo iuuwi. Loko, ayaw lang kitang makatabi sa pagtulog. Kasi malakas kang humilik. Asus, palusot pa. Ano pang ginagawa natin? Bili na tayo ng tiket. Nakabili na kami. Nung nakita naming maraming tao kanina, pumila na kagad kami habang inaantay ka namin. Oh, tiket mo. Salamat. Anong oras naman tayo aalis? 10:00 yung susunod na trip. Nagkaubusan na raw yung pang 9:00 biyahe. Mukhang maraming magbabakasyon ngayon. Mukha nga. Long weekend din kasi. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano, breakfast muna kaya tayo? Wala pa akong kain mula kagabi. May kainan ba rito? Sa tingin ko walang kainan na malapit dito Mag-order ka na lang online. Hindi ka nagsabi. Dumaan kami kanina sa fast food bago nagpunta rito. Di sana nakapag-takeout kami para sa'yo. Nahuli ako ng gising Baka hindi na makahabol kapag online pa ako nag-order. Bibili na lang ako ng biskwit.
Ay, wait lang. May burger pala ako rito sa bag. Hindi ko nakain kanina kaya tinake out ko na lang. Oh, sa'yo na lang to. Salamat. Kumakalam na talaga si Kimura ako eh. Oh, habang kumakain ka dyan, hanapin na kaya natin yung bus natin para may sakay na yung mga gamit. Oh, ayan na yung bus natin. Nasa likod mo. Ah, ito ba yun? Oo, yan yun. 82158 yung bus number. Ah, okay. Nasaan kaya yung konduktor nito? Pwede na kayang sumakay? Excited ka naman masyado. Mamaya pa naman alis niyan eh. Talagang excited na ako. Kagabi pa ako ready umalis eh. Maganda yung itinerary na ginawa ko, tol. Gumawa ka pa talaga ng itinerary? Puro inuman lang din naman ang pupuntahan nyo doon. Siyempre, dapat nakaschedule para masubukan natin lahat ng bar dun. Ah, basta ako, yung dagat ang habol ko. Ako rin. Matagal na akong hindi nakapagdagat eh. Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na tayo sa bus. Ang init dito sa labas eh. Sige, tara. Pwede na ba? Pwede na yan. Pagkababa namin sa bus terminal ng La Union ay agad kaming sumakay ng jeep papunta ng San Juan. Katulad ng inaasahan ay marami kaming nadatnan doon na katulad naming turista din. Napakaganda ng San Juan, Papadudut. Medyo crowded nga lang dahil maraming bakasyonista. Pero para sa akin ay sulit na yon ang pinili naming lugar na puntahan. Kaso nga lang ay hindi pa man nagsisimula ang unang araw namin doon, ay sinalubong na agad kami ng kamalasan. Ang transient house kasi na binuko online ay nag-overbook ng mga guest. Ang nirentahan namin lugar ay naibigay sa guest na mas naunang dumating kesa sa amin. Nagreklamo kami dahil wala na kaming ibang matutuluyan noong araw na yon. Pero wala nang ibang ginawa ang namamahala ng transient house kundi ang humingi ng tawad. Agad kami naghanap ng available na lugar na matutuluyan pero dahil dagsa ang mga turista, maging ang pinakamahal na hotel doon ay fully booked na. Sinubukan din namin maghanap sa mga karatig bayan pero maging doon ay naubusan kami ng swerte. Pagod, kulang sa tulog at mainit ang ulo. Muntik nang masira ang bakasyon namin dahil sa mga nangyari. Pero kahit na ganoon ay hindi ko hinayaan ang pagkakataon para lamang masayang ng isang pagkakamali. Ipinagpatuloy namin ang original plan namin. At kahit bit-bit ang mga maleta namin ay pinuntahan namin ang mga lugar na plano naming puntahan, Papadudut. Medyo mahal pero masarap tong kape nila dito ha. Isa to sa mga resto na talagang dinadayo dito sa La Union. Nagbasa ako ng mga comments sa pagkain nila rito. Marami ang good reviews sa page nila. Hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong mapait. Sakto lang yung lasa. Nako, sure ako. Magugustuhan to ng mga coffee lover. May isa pa dito na masarap din ang kape. Check ko mamaya sa listahan ko. Uy, Aldred, ang tahimik mo naman dyan. Nagche-check ako ng matutuluyan. Baka may available na. Dapat pala dinala ko na lang yung sasakyan ko para kahit papaano pwede tayo matulog dun kung sakali. Ay, kasalanan to nung may-ari ng transient house eh. Bakit kasi nag-overbook sila ng customer? Nakakainis nga eh. Pasensya na talaga ah. Ako pa naman ang nakatoka sa accommodation. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero kung ako lang ang masusunod, maglalatag na ako run sa lobby. Bahala na maabala yung may-ari. Nakakatawa yun. Sana nga ganun na lang ang ginawa natin. Diba? Kasalanan naman yun ng may-ari eh. Di magdusa sila. Ma'am, sir, order niyo po. Smoked bangus, stuffed squid, garlic butter soup po, tsaka 3 rice. Order complete po? Opo, kumpleto na. Thank you po, kuya. Welcome po. Kung may order pa po kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat po. Bango! Enjoy your meal po. Kuya, sandali lang. Yes, sir? Baka naman may iba ka pang alam na hotel dito or transient house na pwedeng mag-walk-in. Yung bino kasi naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Dito po sa tapat, sir, may paupahan dyan. Na-check niyo na po ba? Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Ah, ganun po. Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam ka pang nakatago dyan na available. Kahit boarding house na kung meron. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun, may alam daw si kuya. Okay lang tol kahit malayo.
Ang mahalaga may matutulugan tayo ngayong gabi. Isang sakay lang naman po ng jeep tapos tricycle. Tabing dagat din po pero malayo siya rito sa mga kainan. Medyo paliblib na yung lugar. Basta may maayos na CR, okay na ako doon. Gusto ko na nga rin talagang maligo eh. May kontak ka ba nung may-ari para matawagan na namin? Baka kasi maunahan na naman kami. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yung caretaker doon. Bakante pa yung lugar. Talaga? Nice! Kami na kukuha nun. Sige po. Tatawagan ko na lang po yung kapatid ko para malinis niya yung lugar. Anong pangalan ng place para ma-search ko sa map? Wala po siya sa online maps eh. Pero kung maantay niyo ako, pwede ko po kayong samahan mamaya ang break ko kung gusto niyo. O sige, mas maganda yon. Pero may signal naman ng cellphone doon, kuya. Meron naman po ma'am. O yun lang naman po ang kailangan ko, tsaka maayos na banyo. Masaya na po ako doon. Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Ano palang pangalan mo? Sunny Boy po. Ako naman si Aldred. Siya si Jim tapos si Anika. Hello po, nice to meet you. Nice to meet you din po. Sige po, maiwan ko na muna kayo para matawagan ko na yung kapatid ko at maihanda yung lugar. O sige, salamat Sunny Boy. Oh my gosh! Sa wakas, may place na tayo! Mabuti na lang naisip kong tanungin si Kuya. Oo nga, buti na tanong mo si kuya. Inaantok na rin ako eh. Gusto ko sanang umidlip bago manood ng sunset mamaya. Ako, kanina ko pag gustong maligo sa dagat. Ako gutom na ako. Kumain na tayo. Mukhang masarap tong pusit na to ah. Papadudod, sinamahan kami ni Sunny Boy sa transient house na tinutukoy nito sa kalagitnaan ng kanyang break. Medyo looban nga ang lugar at malayo sa kabihasnan. Pero kahit na ganoon ay wala na kaming karapatang magreklamo dahil yun na lang talaga ang choice namin para may matuluyan kami noong araw na yon. Pagkarating namin sa transient house ay medyo hindi ko inaasahan ang itsura nito. Para itong old house na naisip nilang gawing paupahan. Hindi mo aakalain na transient ito dahil parang matagal na panahon nang walang nakatira doon. Mura lang naman ang singil sa amin ni Sunny Boy sa 3 araw na pananatili namin doon kaya hindi rin kami talo kung sakali. Bukod sa itsura nito ay wala na akong ibang maipipintas sa lugar. Malinis naman ito, maganda at bago ang mga gamit sa loob. 3 ang kwarto at malinis din ang CR at ang kusina. May mga nakahanda na ring lutuan, may TV at meron ding aircon ang bawat kwarto. Nakahinga kami ng sa wakas ay meron na kaming matutuluyan at masusunod na namin ang plano namin. Kaso nga lang, pagpasok ko sa bahay na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang pakiramdam ko ay hindi kami welcome doon. Wala pang 1 oras simula nang dumating kami ay sumama kaagad ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam noon na ang nararamdaman kong yon ay warning na pala sa mga bagay na mararanasan ko sa susunod na 3 araw. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinagabihan matapos na makapagpahinga ay agad kong ininom ang gamot na dala ni Anika. Sa unang gabi namin sa San Juan ay hindi pwedeng hindi namin masubukan kaagad ang nightlife doon. Isang kakilala ni Sunny Boy ang kinontrata namin ng 3 araw para gamitin ang tricycle nitong pansundo sa amin pauwi at papunta sa mga lugar na bibisitahin namin. Maganda ang nightlife sa San Juan, Papadudot. Puno ito ng musika, sayawan, pailaw at bawat isa sa mga tao doon ay masayang kasama. Nawala ang nararamdamang kong bigat sa ulo noong sa wakas ay naranasan ko na rin ang dati lang ay napapanood ko sa social media. Ang nakakatuwa ay sa tabing dagat ito nangyari. Pagkatapos ng inuman at sayawan ay nagkaroon ako ng chance na maupo sa dalampasigan at pagmasdan ang kalangitang puno ng mga bituin habang sabay na pinapakinggan ang malakas na music sa background at huni ng mga daluyong sa dagat. Dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon, ay mas maaga akong umuwi kesa kina Jim at Anika na nooy nag-e-enjoy pa sa pagsayaw at pag-inom.
Kinonta ko ang tricycle driver para magpasundo pa uwi sa transient house namin. Tahimik ng lugar na mga oras na yon. Pagkarating sa transient ay agad akong binalot ng panlalamig. Muling nanumbalik ang bigat na nararamdaman ko, pati na rin ang sakit ng aking ulo. Dahil nakainom ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas ay nabulabog ako sa mga malalakas na yabag sa labas ng kwarto ko. Naisip ko na baka sina Jim at Anika lamang yon na kakauwi lang galing sa gimikan, kaya hindi ko ito pinansin. Maya-maya ay malakas na sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon para buksan ito, Papa Dudut, pero sinalubong ako ng katahimikan. Lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina at saka nagpunta sa kwarto nila Jim at Anika para sana humingi ulit ng gamot. Pero nung tingnan ko ang kwarto nila ay walang tao doon. Mag-isa lamang pala ako sa transient house ng mga oras na yon. At kung kanino galing ang mga yabag at katok na narinig ko ay hindi ko na alam, Papa Dudut. Di ba? Grabe, ang saya! Oh, Aldred, ang aga mo nagising ah. Kauuwi nyo lang? Oo, doon kami natulog sa tabing dagat. Paano? Literal na dun kayo sa buhangin natulog? Hindi. May nakilala kasi kaming grupo ng mga BPO employee na nagbabakasyon din. Jumoin kami sa kanila tapos doon na rin kami natulog kasi may dala silang mga tent. Ang saya nga sayang hindi mo sila nakilala. Magkikita-kita ulit kami mamayang gabi. Hindi na kasi namin makontak si Manong driver kagabi. Feeling ko tulog na siya nung time na yon kaya no choice na talaga kami kundi matulog na rin doon. As in, hindi kayo umuwi? Hindi, kakauwi lang namin since kagabi. Bakit? Akala ko umuwi kayo saglit tapos lumabas din agad. Bakit naman kami uuwi tapos aalis din? Hindi ko alam. Kagabi kasi, habang natutulog ako, may mga yabag ako narinig sa labas ng kwarto ko. Akala ko kayo yun. Hindi kami yun. Uy, Aldred, huwag mo nga akong tinatakot ng ganyan. Baka naman si Sunny Boy lang yun. Ano namang gagawin ni Sunny Boy dito ng ganung oras? Aba malay ko. Tapos eto pa, may kumatok din sa kwarto ko. Malakas na katok na para bang nagmamadali. Tapos nung bumangon ako, wala namang tao. Sinek ko yung kwarto nyo. Wala din kayo. Kaya akala ko umuwi kayo tapos umalis din. My gosh, bigla akong tinayuan ng balahibo. Uy, wag ka naman nananakot dyan. Seryoso ako. Alam ko kung ano yung narinig ko. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi na nga ako nakatulog simula nun eh. Nagluto na lang ako ng maaga tsaka inantay ko kayo na makauwi. Baka naman si Sunny Boy nga yun. Baka chinecheck lang niya tayo. Oo nga. Di ba dyan lang siya nakatira sa malapit? Hindi naman siguro yun mambubulabog ng ganung oras. Tsaka may trabaho yun sa umaga. Kaya sure akong maaga yun natutulog. Lasing ka lang kaya kung ano-ano naririnig mo. Kumain na nga tayo. Ano ba yung niluto mo? Niluto ko na lang yung dala kong instant noodles. Tsaka yung greenosity nating itlog. Halina kayo, kumain na kayo. Mauna na kayong kumain. Maliligo muna ako. Baho ko na eh. Sige, maligo ka na muna. Ipagtatabi na lang kita. Maupo ka na dyan, Jim. Tol, so ano namang ginawa mo rito kagabi? Nag-uwi ka ng babae, no? Natulog nga lang ako kagabi. Masama pakiramdam ko eh. Tsaka lasing na rin ako kaya wala na akong oras mambabae. Sus! Ako lang naman kausap mo kaya aminin mo na. May kasama kang babae kaya yun yung mga ingay na narinig mo kagabi. Hindi mo lang maalala kasi lasing na lasing ka na. Kahit itanong mo pa kay kuya na naghatid sa akin, wala akong dinalang babae rito. Anong kahit itanong sa kanya, siya nga yung nagkwento sa akin nun. Ano? Sinabi niyang may kasama akong babae kagabi? Oo! Nakwento niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami ni Anika pa uwi dito. Sabi niya nung ibinaba ka raw niya, may babaeng nag-aantay sa may pinto. Gagi! Wala nga akong kasama kagabi. Mag-isa lang ako rito. Tol, kinuwento niya lang yung nakita niya. Huwag ka na kasing magsinungaling.
Eh, ako rin naman eh. Kung hindi ko lang kasama si Anika, mag-uuwi talaga ako ng babae rito. Wala talaga, tol. Mag-isa lang akong umuwi kagabi. O sige na, mag-isa ka na kung mag-isa ka. Papadudot maniwala kayo sa akin, wala talaga akong kasamang umuwi ng time na yon. Wala rin akong nakitang babae sa transient house namin katulad ng sinabi ng tricycle driver na naghatid sa akin. Basta ang alam ko lang ay totoo ang mga narinig ko ng gabing yon at hindi ako nananaginip. Kinahapunan ay nagpunta naman kami sa mga tourist destination sa La Union. Binisita namin ang bahay na bato, ang Macho Temple at nagpunta rin kami sa casino para maglaro. Pagsapit naman ng gabi, ay muli kaming nag-bar hopping. Hindi ko alam pero tuwing nasa labas ako ay bigla na lamang nawawala ang sakit ng katawan ko. Pero kapag nasa transient house ako, ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa second night namin ay sina Jim at Anika naman ang maagang umuwi dahil pareho raw silang pagod. Alam kong gusto rin nilang magkaroon ng quality time na dalawa kaya naisip kong magpaiwan na muna. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom sa huling bar na pinuntahan namin hanggang sa nagsara ito. Pagsabit naman ng 3:00 ng madaling araw, ay hindi ko na makontak ang tricycle driver na magsusundo sa akin kaya naisip kong mag-commute na lamang. Sumakay ako ng jeep at pagkababa sa lugar ng transient namin ay nilakad ko na lamang ito papadudot dahil wala akong maantay na tricycle na pwedeng sakyan. Walang masyadong ilaw sa daanan papunta sa transient namin. Habang pauwi, pakiramdam ko noon ay may kasama akong naglalakad. Kung hindi lang ako lasing noon ay baka kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay. Pagkarating sa transient ay may nadatnan akong tao sa may sala. Patay ang ilaw. Pero kahit madilim ay alam kong si Anika yon dahil nakasuot ito ng puting dress na mahaba. Tumambay na muna ako sa sala. Umupo sa upuan sa harapan niya. Saka ko ikinuwento na naglakad lamang ako pauwi papadudot. Pero hindi niya ako sinasagot. Saglit ako nag-scroll online para mag-Facebook habang nagpapahinga at noong napansin kong hindi umiimik yung kasama ko ay nabaling ang tingin ko sa kanya. Doon ko lamang napagtanto na hindi si Anika ang kasama ko. Isa itong matanda na straight ang pagkakaupo at diretsyong nakatingin sa akin. Lubog ang walang kulay nitong mga mata. Kulubot ang mukha niya at mahaba ang kanyang buhok. Napakaripas ako ng takbo at agad na nagpunta sa kwarto nila Jim para humingi ng tulong. Jim! Umisip kayo dyan! Balagbag naman Ako kung sa sala. makakatok. Aldred! Uuwi mo lang ba? Bumangon ka dyan! May matanda sa sala! Matanda? Anong matanda pinagsasabi mo? May nakita akong matanda sa sala! Bakit ba ayaw niyong bumangon dyan? Teka nga babe, bubuksan ko lang yung pinto. Ang ingay mo naman, Aldred. Ano bang meron? Asan yung matanda sinasabi mo? Halika, samahan niyo ako. Nandun siya sa sala. Anong matanda? Okay ka lang ba? Ba't naman magkakaroon ng matanda rito? Asan ulit? Sa sala? Halika, samahan niyo ako. Natatakot akong bumalik dun mag-isa eh. Ay naku, sige. Pakita mo sa akin. Nasaan? Dali, lumakad ka ron. Samahan kita. Sandali, hintayin niyo ako. Huwag niyo ako iwan dito. Nadatnan ko siya kanina pagkarating ko. Akala ko nga si Anika yun eh. Tinanong ko pa siya kung bakit di pa siya tulog. Kanina pa kami tulog ni Jim. Tsaka paano magkakaroon ng matanda rito? Nakalak yung pinto. O nandito na tayo sa sala. Nasaan yung sinasabi mo matanda? Nandito siya kanina.
Nakaupo siya dyan. Magkatapat nga kami. Anika, pakibuksan mo nga yung ilaw. Wait lang. Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Nakita ko siya, tol. Maniwala kayo sa akin. Sandali nga lang, huminahon ka muna. Ikwento mo sa amin yung buong pangyayari. Sige. Nung pagkababa ko ng jeep galing sa bar, wala akong mahanap na tricycle. Kaya naglakad ako pa uwi rito. Tapos, habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Sa labas pa lang, nanlalamig na ako eh. Eh bakit hindi ka nagpahatid kay kuya na driver ng tricycle? Hindi ko na siya makontak. Madaling araw na rin kasi. O tapos, ano nangyari pagkarating mo rito? Pagbukas ko ng pinto, walang ilaw tapos naaninag ko yung matanda na nakaupo dito sa sala. Akala ko si Anika yun kaya umupo rin ako para kausapin siya. Kinausap mo? O ano sabi? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos habang nagsa-cellphone ako, tinignan ko siya for the first time. Doon ko na-realize na hindi siya si Anika. Matanda siya, tol. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, tapatin mo nga ako, tol. May tinira ka ba sa huling bar na pinanggalingan mo? Lakas ng amats mo eh. Wala akong tinira na drugs. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Sige na. Tama na yan. Tumataas na yung balahibo ko sa mga sinasabi mo eh. Alam mo, Aldred, tinatakot mo sarili mo. Yung kwento mo pa lang na parang may nakasunod sa'yo, dun pa lang gumagawa ka na ng ikatatakot mo eh. Lasing ka lang. Magpahinga ka na. Hindi, tol. Kahit nakainom ako, alam ko yung mga nangyayari. Tol, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo. Matulog ka na lang. Sandali, pwede bang sa inyo na lang muna ako matulog? Natatakot ako eh. O sige, doon ka lang sa lapag ha. Samahan mo ko sa kwarto. Kukunin ko lang yung kutsyon ng kama ko ron. Ay, para ka namang bata eh. Halika na. Salamat. Papadudot kahit nakainom, pagod at kahit kasama ang mga kaibigan ay hindi pa rin ako nakatulog ng gabing yon. Kapag nakapikit ako ay palaging pumapasok ang itsura ng matanda sa isipan ko. Para bang anytime ay bigla na lamang siyang magpapakita sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng kwarto kung saan ay nababaling ang tingin ko ay may nakatayong tao. Kahit na wala naman akong nakikita. Pagsapit ng umaga ay saka lang ako nakatulog. Kaso nga lang ay ilang oras pagkatapos noon ay bigla akong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising ako na hinihingal at pawis na pawis kahit nakabukas naman ang aircon. Wala na noon sina Jim at Anika sa loob ng kwarto at dinig na dinig ko sa labas ang boses ng dalawa habang nagkwekwentuhan. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko may galaw ang katawan ko, papadudot. Para ako na-paralyze sa kinakahigaan ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kinakahigaan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na lamang itong lumapit sa akin. Hindi ko kita ang mga paa niya pero sa tingin ko ay nakalutang siya. Tumigil siya sa may paanan ko at muli kong nakita ang mukhang nagbigay sa akin ng trauma. Ang matanda na nakita ko ng madaling araw pag-uwi ko ay ang matanda na nakatayo sa paanan ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at galit ang kanyang mga tingin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko pero parang wala talaga akong kontrol sa katawan ko ng time na yon. Ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako saka nag-usal ng panalangin. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, papadudot. Pagbukas ko ng aking mga mata ay wala na ang matanda. Nakakagalaw na rin ako at mabilis akong bumangon at hinanap ang mga kaibigan ko. Agad ako nag-ayos ng gamit ko at inaya sina Jim at Anika na maghanap na lamang ng ibang matutuluyan.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sinabihan akong OA ni Jim dahil masyado ko raw pinapalaki yung masamang panaginip ko. Para sa akin ay hindi panaginip ang mga nangyari. Totoo ang mga nakita ko at 2 beses na nagparamdam sa akin ang matandang yon. Pero dahil malapit na rin namang matapos ang bakasyon namin, ay hindi na pumayag sina Anika at Jim na lumipat ng matutuluyan. Total ay uuwi na rin kami at hindi na kami umalis pa sa transient na yon hanggang sa matapos ang bakasyon namin. Wala akong ginawa noon kundi ang bumuntod sa 2 kong kaibigan kahit saan sila magpunta. Ayoko noong maiwang mag-isa dahil baka bigla na namang magpakita sa akin ang matanda. Simula kasi noong may nagparamdam sa akin ay para bang lagi nang mayroong elementong nakabuntot sa akin. Lagi akong tinatayuan ng balahibo. Kahit na nasa labas kami at napapalibutan ng maraming tao ay para bang laging may nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko at laging mabigat sa pakiramdam yon. Sa huling gabi namin sa San Juan ay nag-request sina Jim at Anika na mamamasyal silang 2 na hindi ko na kailangan pang sumama. Gusto raw nilang magkaroon ng moment bilang magkasintahan. Ayoko sanang pumayag dahil ayokong maiwang mag-isa sa transient pero pagod na rin ako noon at masama na rin ang pakiramdam ko. Noong iniwan nila ako ay tumambay lamang ako sa labas ng transient at doon ko hinintay ang pag-uwi ng mga kasama ko. Doon ay nadatnang ko si Sunny Boy na magtitirik sana ng kandila sa harap ng transient, Papa Dudut. Oh, sir. Hindi yata kayo namasyal ngayon ah. Hindi na. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Sayang naman yung pagpunta nyo rito kung hindi nyo masusulit. Nasulit ko naman na kahit paano. Marami kaming pinuntahan kaya siguro napagod na rin tong katawan ko. Nasaan po pala yung mga kasama nyo? Hindi ba 3 kayo? Lumabas silang 2. Nag-date bago kami bumalik sa Manila bukas. Ang tagal nga nila eh. Kanina ko pa sila hinihintay. Magdidilim na, wala pa sila. Baka pauwi na rin po siguro yung mga yon. Sir, pwede bang pausog kayo ng konti ng pwesto? Magtitirik sana ako ng kandila dyan sa inuupuan nyo eh. Ganun ba? Teka, tatayo na ako. Salamat po. Bakit ka magtitirik ng kandila dyan? Nakalimutan ko kasi magsindi ng kandila ng undas. Kaya ngayon ko na lang gagawin. Para saan naman yan? Nakasanayan na kasi namin dito na magtirik ng kandila sa labas ng bahay pagkatapos bumisita sa sementeryo. Kanina lang ako nakabisita doon kaya ngayon lang din ako magsisindi ng kandila. Talaga? May ganun pala? Akala ko kasi sa sementeryo lang ipinagtitirik ng kandila yung mga namayapa na. Sa pagkakaalam ko po, may mga nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay nila kasi naniniwala sila na tuwing undas, dumadalaw daw yung mga yumao sa dati nilang tahanan. Yung kandila raw nagsisilbing liwanag nila sa kabilang buhay. Ganun pala yun. Para kanino naman yung kandilang sinisindihan mo? Para kay Lola Saling. Siya yung dating may-ari nitong bahay na tinutuluyan nyo bago nila naisipang gawing paupahan to. So tama nga ako na dating bahay to. Opo, bahay to ng matanda. Matanda? Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa akin? Ano pong ibig nyo sabihin na nagpaparamdam? 2 beses na siyang nagpapakita sa akin eh. Unang pasok ko pa lang sa bahay na to. Mabigat na talaga pakiramdam ko. Kaya pala... Paano nagpakita? Nagparamdam sa iyo mismo si Lola Saling? Oo, ganun na nga. Nakwento ko na to sa mga kasama ko, pero hindi sila naniwala. Lasing kasi ako eh, nung una siyang nagpakita sa akin. Saan? Dito mismo sa transient? Oo, dun sa sala. Akala ko nga yung kasama naming babae yung nadatnan ko. Sinamahan ko pa nga siya eh. Tapos late ko na na-realize na hindi si Anika yung kasama ko, kundi isang matanda. Tapos kahapon naman, nagpakita siya habang natutulog ako. Nakatayo siya sa paanan ko. Nakatitig sa akin. Galit na galit. Ano itsura niya? Maliit na mahaba ang buhok.
kulubot ang muka at malaki ang mga mata. Mukhang totoo nga yata yung mga sinasabi nila na nagmumulto nga rito si Lola Saling. Ibig mong sabihin, hindi lang ako ang nakaranas nun? Dati na talaga nila sinasabi na may multo sa bahay na to. May isang tanod noon ang nakapansin na may babaeng nakatayo dito sa tapat ng transient. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Tapos nung nakaraang taon, may reklamo din yung mga tumuloy dito na marami daw silang naririnig na kalabog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla tuloy akong kinilabutan. So, totoo nga yung mga nakita ko? Hindi ko lang guni-guni yun, tulad nung sinasabi sa akin ng mga kasama ko. Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman naranasan yung mga nakukwento sa akin. Pero hindi ikaw ang una nagsabi sa akin yan, na nagpaparamdam nga si Lola Saling sa bahay na to. Pakiramdam ko nga, parang nandito siya ngayon eh. Pero mabait naman si Lola Saling. Noong nabubuhay pa siya, isa ako sa mga tinulungan niya para makapag-aral. Kahit na, hindi na dapat siya nandito kasi matagal na siyang patay. Maganda siguro na magdasal na lang tayo para sa ikapapayapa ng kaluluwa niya. Mabuti pa nga. Lola Saling, kung nandito ka man ngayon, sana wag mo naman pong gambalain yung mga nandito sa bahay. Opo, aalis na rin naman po kami bukas eh. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Mababait po sila kaya wag po kayo mag-alala. Oo nga po. Sir, magdasal na lang po kayo kapag nagparamdam siya ulit. Paano po yan? Maiwan ko na po kayo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na po ako. May gagawin pa ako sa bahay. Sandali. Pwede bang dito ka muna? Pasama muna ako habang wala pa yung mga kaibigan ko. Natatakot talaga ako eh. Ganun po ba? O sige, dito na lang muna ako. Habang wala pa sina Jim at Anika ay sinamahan ako ni Sunny Boy sa transient house. Doon ay naikwento niya sa akin ang naging buhay ni Lola Saling nung nabubuhay pa siya. Kilala na pala na haunted ang transient na tinuluyan namin kaya walang masyadong umuupa doon na tao. Hindi nagpapaniwala si Sunny Boy sa mga multo dahil hindi pa raw niya ito nararanasan. Pero kahit na ganoon ay hindi niya pinagdudahan ang mga kwento ko sa kanya. Simula nung namatay si Lola Saling ay si Sunny Boy na raw ang naging caretaker ng bahay. Malayong kamag-anak si Sunny Boy, si Lola Saling. Ang mga anak nito na may kanya-kanya ng buhay ay naisipang ibenta na lamang ang bahay at lupa noong namatay ito dahil wala naman ang titira doon. Pero naisip ng isa sa mga anak nito na gawin na lamang paupahan ng bahay para sa ganoon ay may kitain sina Sunny Boy bilang caretaker. Si Sunny Boy ang nagpapaayos ng dating bahay ni na Lola Saling para gawin itong transient. Noong una ay naging maayos naman ito, Papa Dudut. Maraming turista ang tumuloy sa naturang transient pero noong nagsimula na nga ang mga kababalaghan doon ay unti-unti ring humina ang kita nito. Dating teacher si Lola Saling kaya medyo may pagkamasungit siya, saka istrikta. Pero sa amin mabait siya. Kami na yung tinuring niyang anak simula nung nagsialisa ng mga anak niya. Ilan ba ang anak ni Lola? 4 silang lahat. Yung 2 nakatira na sa abroad. Yung 2 naman nasa Maynila. Siya na lang mag-isang naiwan dito noon. Yung asawa niya? Maagang nabiyuda si Lola Saling. Bata pa lang daw yung mga anak niya noon nung naaksidente ang asawa niya sa daan. Ang totoo niyan, itong transient na to ang unang naipundar nila mag-asawa. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang bahay na to para kay Lola Saling. Noon ngang nalaman kong plano nilang ibenta tong bahay na to, nalungkot ako eh. Mabuti na lang, naisipan nila tong gawing transient. Pero medyo luma na rin kasi tong bahay. Nasabi mo 'di ba na wala nang masyadong umuupa rito? Oo, medyo matumal nga. Malayo din kasi ito sa sentro eh. Minsan, yung mga nagiging customer namin yung mga wala na talagang matuluyan katulad ninyo. Pero sa tingin mo, bakit naman kaya nagpaparamdam si Lola Saling sa mga tao? Hindi kaya may gusto siyang ipaiwatig? Hindi ko alam.
Hindi rin naman kasi siya nagpaparamdam sa akin eh. Ni anong klaseng kababalagan, wala akong naramdaman sa pamamahay na to. Baka naman ayaw niyang gawing paupahan tong bahay niya. Sabi mo, mahalaga tong bahay na to para sa kanya eh. Baka ayaw niyang may ibang tao siyang nakikita rito. Naisip ko na rin yan. Noong nabubuhay nga siya, galit na galit siya sa mga turista eh. Bakit naman? Kasi nung araw, dyan sa may bukana ng barangay namin, dyan sa may pasukan, may nagtayo ng inuman. Parang bar? Oo. Sumisikip na kasi noon yung nightlife dito sa San Juan. Kaya isa-isa nagsulputan yung mga bar. Dahil sa bar na naipatayo malapit dito, dumami ang mga tao, ang mga turista. Galit na galit noon si Lola Saling. Bakit naman siya nagalit? Paano naman kasi matutulog yung matanda kung gabi-gabi siyang binubulabog ng ingay ng mga taong dumadaan galing sa galaan? Nasira daw yung katahimikan ng lugar dahil sa mga mahilig uminom na walang ibang ginawa kundi ang magkalat at magwala. Sa bagay, may punto nga rin naman siya. May pagkakataon nga noon na may nag-aaway dito mismo sa harap ng bahay niya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng isang palangganan ng tubig saka ibinuhos sa nag-aaway. Paano naman siya namatay? Siguro dahil na rin sa katandaan. Nadatnan na lang namin siyang walang buhay dito sa sala ng bahay niya. Nakaupo sa rocking chair, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Hindi niyo na siya itinakbo sa ospital? Hindi na, diniretso na namin sa punerarya. Kaya hindi na rin namin nalaman kung anong rason ng pagkamatay niya. Ngayon alam ko na kung bakit siya sa sala nagpakita. Doon pala siya namatay. Tapos yung kwarto na sinasabi mo kung saan ka binangungot, yun yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Grabe, tumatayo balahibo ko. Kaya nga sabi ko, Walang kuryente? Brown out? mukhang wala nga. Sandali, may extra kandila akong naiwan sa labas. Kukunin ko lang. Sandali, tol. Huwag mo akong iwan dito. Diyan lang naman oh. Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Ang alin? Doon sa may bintana, sa tabi ng pinto. Parang may nakasilip na matanda. Sir, huwag niyo naman po akong takutin. Hindi kita tinatakot. Tingnan mo kasi. Tao yun, di ba? Nakatingin siya sa atin. Sir, sige ha. Mauna na po ako sa inyo. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sandali! Huwag mo ko iwan dito. Papadudot bago kami bumalik sa Maynila ay nagtirik kami ng kandila sa transient para kay Lola Saling. Nanalangin din kami para sa kanyang kaluluwa at humingi ng tawad sa panggagambala sa tahanan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami kay Sunny Boy na noon ay nagsimula na ring matakot sa naturang bahay matapos makaramdam ng kababalaghan. Sobrang lala ng trauma na sinapit ko ng mga panahong yon, sa puntong halos 2 buwan din akong natutulog na bukas ang ilaw. Dumoble noon ang bayad ko sa kuryente dahil bawat sulok ng apartment ko ay nakabukas ang ilaw. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko noon ang itsura ni Lola Saling noong gabing nagpakita siya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. May pagkakataon noon na natatakot ako dahil baka bigla na lamang siyang magpakitang muli. Sa kabutihang palad ay hindi naman naulit ang bagay na yon. Sa paparating na araw ng mga patay, sana'y huwag nating kalimutan ang mga kamag-anak nating namayapa na. Ito ang araw kung kailan ay dapat nating alalahanin na minsan din nating silang nakasama sa mundong ito. Dito na po natatapos ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Aldred. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si Ram, 46 years old na sa ngayon at dito na naninirahan sa Tarlac. Mahigit 1 dekada na ako nagtatrabaho bilang land surveyor. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lamang netong nakaraang taon. Hindi po ako umiinom ng alak pero meron po akong matinding bisyo.
At yon ay ang pagsasabong. Nagsimula lang ako sa pagtutupad na may maliit na pamusta hanggang sa maging passion ko na ang pag-aalaga ng mga panabong na manok na nilalaban ko naman sa malalaking sabungan. Maswerte kasi ako sa sabong. Noong sunod-sunod ng naging panalo ko ay nagawa ko ng makabili ng pangarap kong sasakyan at nakabili na rin ako ng lupang ginawa kong manukan. Sobrang saya ko noong naramdaman ko na malayo na ako sa napakahirap na sitwasyon ko noon. At nang nakaluwag-luwag na ako sa buhay ay hinanap ko ang mga kapatid ko, Papa Dudut. Nagkawatak-watak kasi kami noong naglayas ako. Noong naglayas ako ay napadpad ako sa Maynila. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para makasurvive at mapanindigan na kaya kong mabuhay ng mag-isa. Nang matanggap ako bilang panadero sa isang malaking bakery ay natuwa sa akin yung mag-asawang may-ari kaya kinupkop nila ako at pinag-aral. Itinuring din nila ako bilang tunay na anak kahit na may mga anak na sila ng panahong yon. Ang kaso nung nakatapos na ako ng pag-aaral ay magkasunod naman silang pumanaw. Hindi ko na po idedetalye kung paano ko nahanap ang mga kapatid ko pero noong nagkita-kita na kami, hindi ako nagdalawang isip na tulungan din silang makabangon sa buhay kahit paunti-unti noong nakakaangat na ako. Kinuha ko ang kapatid kong si Ellie para pag-aralin dahil siya lamang ang nakita ko noon na porsigidong makatapos ng pag-aaral. Nang mabalita ng tatay ko na maganda na ang buhay ko ay gumawa siya ng paraan para makausap ako. Nakiusap siya na kung pwede ay kunin ko na lamang siyang tagabantay sa manukan ko para magkaroon siya ng trabaho. Kahit galit pa rin ako sa kanya ng mga panahong yon, ay pinagbigyan ko pa rin siya, Papa Dudut. Kung tama man o mali ang naging desisyon ko, ay hindi ko na yon inisip pa noon, Papa Dudut. Kuya, sigurado ka ba na patitirahin mo si tatay dito sa bahay mo? Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka. Huwag kang mag-alala, hindi rin yan magtatagal dito. Paano mo naman nasabi, kuya? Kilalang kilala ko na siya. Wala siyang tiyaga sa trabaho kaya di rin magtatagal at uuwi na siya ng probinsya. Ilang beses na niyang ginawa yun dati. Saan ba siya nagtrabaho dati? Doon sa factory ni tita ng ube. Nagpakitang gilas lang nung una tapos umalis na. Nawala na ng gana magtrabaho. Kaya pala pumayag ka na magtrabaho siya rito kahit na alam kong hindi pa kayo nagkakaayos. Ginusto niya yan eh. Kung tatagal siya, edi mabuti. Kung hindi ko nakasalanan yon. Simple lang naman gagawin niya. Hindi naman mabigat na gawain yung pagpapakain ng manok ah. Kung wala nga lang akong biglaang lakad, ako na rin yung gagawa para hindi na ako magbayad ng tao. Loko ka, kuya. Simple nga magpakain ng manok pero yung mga manok mo naman 100 piraso. Ang tatapang pa. Hayaan mo na. Kapag tumagal siya, baka sakaling magbago isip ko. Pwede naman akong kumuha ng ibang mag-aalaga ng mga manok kung makikita ko lang na kaya niyang patunayan yung sinabi niya magpapakatino siya rito. Ah, nga pala. Bahala ka na sa lulutuing ulam mamayang tanghali ah. Ako na lang magluluto ng para sa hapunan. Sige, kuya. Lapitan ko lang muna si tatay. May ibibilin ako bago umalis. O, yung puso mo ha. Kalma lang. Oo na, alam ko naman. Tay, napakain na ba lahat ng mga manok? Hindi pa. Marami pa pala yung nandun sa dulo. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kalawak tong manukan mo. Sana kumuha ka man lang ng makakatulong ko. Abay, kulang yung 1 oras sa pagpapakain pa lang ng mga manok mo. Paano kung papainumin ko pa? Yan kasi hirap sa inyo. Gusto nyo ng trabaho pero kapag nahirapan kayo, puro naman reklamo. Ram naman, matanda na ako. Akala ko ba pagbabantay mo lang ako rito? Kung magbabantay lang kayo rito, hindi ko na kayo siswelduhan kasi libre naman kayo ng tinitirhan at libre pagkain na rin. Eh sana sinabi mo man lang na napakarami mo palang manok dito. Ilan pa lang napapakain ko. Pagod na ako. Sabihin nyo na lang kung hindi nyo kayang gawin yung trabaho rito hanggat maaga pa.
para makakuha ko ng iba. O siya, sige na't papakainin ko na ibang manok. Wala naman akong magagawa. Bayaran lang naman ako rito eh. Kung iyang inirereklamo nyo ay kumikilos na lang kayo, tapos na sana yung trabaho nyo. Akala ko pa naman, magiging maayos yung buhay ko kapag sumama ako sa'yo. Aalilain mo lang naman pala ako rito. Anong aalilain? Babayaran ko naman yung pagkatrabaho nyo. Tsaka sino bang nagpumilit na pumunta rito? Hindi ba't kayo rin naman? Gusto nyo yata aabotan na lang kayo ng pera eh. Baka pagsalita ka parang napakataas mo na. Tandaan mo, walang anak na magiging matagumpay kung hindi dahil sa magulang. Asikasuhin nyo na lang yung mga manok para wala tayong problema. May lakad ako ngayon. May pagkain naman sa bahay, luto na yon. Kung di nyo gusto yung ulam, magluto na lang kayo. Tay, ayoko ng kalokohan ha. Hindi pwede alak dito kaya kung gusto nyong uminom, huwag na kayo magtrabaho sa manukan ko. Sus! Oo na! Lumakad ka na kung aalis ka. Papa Dudut, kinakausap ko naman noon si tatay pero hindi ko pa rin siya lubusang napapatawad sa pagtakwil niya noon sa akin. Dahil lamang sa gusto kong makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko rin naman pwedeng itanggi na may malaking parte siya sa pagkatao ko. Pero kung tungkol sa kung ano ang naabot ko sa loob ng maraming taon, ang usapan ay wala siyang parte doon. Sariling sikap ko ang lahat. Pero mas minabuti kong hindi na lamang siya patulan sa salitang binitawan niya para hindi na lumalapa yung hindi namin pagkakaunawaan. Papadudot batid ko na madalas na nai-invalidate yung pakiramdam ng mga anak na may galit sa magulang. Pero sa kaso namin ng tatay ko ay masasabi kong hindi mababaw ang dahilan ng galit ko sa kanya. Hindi ko na lamang po idedetalye, masyado po kasing komplikado. Pero mas lalo pang nadagdagan ang galit ko sa kanya nung inatake ako sa puso na muntik nang tumapos sa buhay ko. Akala ko talaga noon ay mawawala na ako nang sabihin ng doktor na 10% na lamang ang chance na makasurvive ako sa isasagawang surgery sa akin. Kaya bago ako ipasok sa operating room ay ibiniling ko kay Ellie na kontakin si tatay para ipaalam ang kalagayan ko noon. Pero sa halip na mag-alala sa akin si tatay ay sinabi niya lamang noon na sana raw ay matuluyan na lamang ako at wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Sakalang iyon sinabi ni Ellie sa akin noong tapos na akong maoperahan at mabuti na ang kalagayan ko. Nang makarecover ako ay nagkaroon naman ako noon ng bagong karelasyon na si Mary Ann. Mas matanda siya ng 1 taon sa akin. Naging pasyente rin sa ospital ang tatay niya at nasa parehong ward lamang kami. Kaya kami nagkakilala. Hanggang sa kinuha ko na ang number niya at nauwi sa ligawan ng madalas naming pag-uusap. Hindi ko pa kasama si tatay nung niligawan ko siya. Nang magkaroon na kami ng relasyon ay nakumbinsi ko na rin siya na magsama na kami sa iisang bubong. Papa Dudut. Ang ganda mo naman, ate. Buti sinama ka na ni Kuya rito. Kala ko hindi ka na ipapakilala sa akin eh. Kwento lang kasi nakakarating sa akin. Naku, matagal na akong kinukumbinsi ng kuya mo na dito na tumira. Nabanggit niya nga na nauna lang daw ng ilang linggo yung tatay niyo. Nasan nga pala siya? Nandun sa kubo sa may manukan. Tambayan niya yon tuwing tanghali. Ilang taon ka na nga pala, ate? Sure ako hindi kayo magkaedad ni Kuya. Hindi talaga. Pero sa tingin mo, ilang taon na ako? Feeling ko nasa mid-30s ka na. Tama ba? Ikaw talaga, masyado mo naman akong pinapabata. 46 na ako. Wow, talaga? Grabe ha, hindi halata. Anong sabon mo? Regular soap lang, ano ka ba? Kayang-kaya namang ma-achieve yung ganito basta malinis sa katawan at hindi palaging nagpupuyat. Ayun lang. Puyatera kasi ako eh. Bata ka pa naman. Huwag ka masyadong magpaka-stress sa buhay. Ay, teka. Ikaw ba may boyfriend na? Wala pa. Talaga? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend kahit isang beses?
Ate, hanggat hindi requirement sa buhay yung magka-boyfriend, mananatili akong unbothered. Goals muna bago jowa. Ayos yan. Kaya pala tuwang-tuwa sa'yo kuya mo eh. Good girl ka naman pala. Half-half. Minsan kasi, hindi rin kami nagkakasundo ni kuya. May time na napagdadabugan ko siya o kaya hindi kinakausap. Kapag mainit ulo niya, damay lahat, lalo na pag natalo siya sa sabong. Ay, grabe. Pero kahit ganun siya minsan, mas lamang pa rin yung pagiging mabait niya. Agree naman ako dyan. Lagi ka nga niya kinukwento sa akin eh. Pinagmamalaki ka kaya ng kuya mo. Kaso nga lang daw, ikaw rin yung nagmana ng ikli ng pasensya niya. Pareho daw kayong mainitin ng ulo. Si kuya talaga oh. Nilaglag na pala ako sa'yo. Ay, ate, baka nagugutom ka na. Upo ka na muna. Maghahanda lang ako ng pagkain. Ikaw ba nagluto? Hindi ate, si kuya talaga nagluluto ng pagkain namin kasi maraming bawal sa kanya. Assistant niya lang ako sa kusina. Buti hindi mo iniiwan kuya mo kahit pwede ka na mag-asawa dyan sa edad mo. Hanggat walang mabigat na dahilan para iwanan ko siya, dito lang ako. Alam mo naman yun si kuya? Feeling strong lagi kahit kailangan naman talaga niya ng kasama. Pero ngayon nandito ka na, makakatakas na ako paminsan-minsan. Aba, mukhang close na kayong dalawa. Pinag-uusapan niyo ba ako? Wala lang kaming alak dito kuya, pero kanina ka pa namin ginagawang pulutan. Ay, kayo talaga. Ano mahal? Ayos ka lang ba rito? Hindi na ba magbabago yung desisyon mong dito na rin tumira sa bahay ko? Hindi na, mahal. Okay na okay ako rito. Lalo na andito naman si Ellie. May makakakwentuhan ako kapag wala ka. Si Ellie makakakwentuhan mo? Nako, good luck sa'yo mahal. Bihira lang dumaldal yan. Biruin mo, kaming dalawa na nga lang yung magkasama dito noon pero bihira pa kami magkausap sa sobrang tahimik niyan. Kung may nagpapakita lang sanang multo dito, sila na lang kinausap ko. Huwag ka maniwala ate, sinacharot ka lang ni kuya. Hay nako, nagbardagulan pa kayong magkapatid. Ang mabuti pa kumain na tayo. Sa susunod, ako naman yung magluluto para sa inyo. Papadudot mula nang dumating si Mary Ann sa bahay ay medyo nabawasan na yung tensyon sa pagitan namin ni tatay. Siya kasi ang gumagawa ng paraan para magkausap kami ng tatay ko. Lalo na kapag sabay-sabay kaming kumakain. Napansin ko rin noon na mabilis lamang silang nagkasundo. Hindi naman nakapagtataka yon dahil marunong makisama si Mary Ann. Isa pa ay malambot ang puso niya sa mga matatanda kagaya ni tatay. Kalauna naman ay naging okay na rin kami ng tatay ko. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya sa manukan para siya na lamang ang magbabantay. Marunong kasi siya pagdating sa mga manok kaya ipinagkakatiwala ko rin noon sa kanya, pati yung pagkukondisyon ng mga ilalaban ko sa sabong. Ang kaso, mag-iisang buwan na sana sa bahay si tatay nang bigla na lamang siyang nawala. Nag-alala kami noon dahil akala namin ay may masama nang nangyari sa kanya. Hindi man lang kasi siya nagsabi sa amin kung may pupuntahan siya. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na bumalik na pala siya sa Ilocos. Hindi na ako nagulat nang malaman ko yon dahil nagawa na rin niya yon sa mga nauna niyang trabaho, papadudot. Pero ang nagpagulat noon sa akin ay noong nalaman ko na may iniwan pala siyang pamilya roon. Itinago ni tatay sa amin ang tungkol sa kinakasama niya at sa 5 nilang anak. Ang masaklap pa noon, 5 taon pa lang ang panganay nila kaya hirap na hirap sa pag-aalaga ng mga bata ang kinakasama niya, papadudot. Gusto kong magalit kay tatay pero hindi ko naman napigilang makaramdam ng awa sa mga anak nila. Kahit kasi pagbalik-balik ta rin pa ang mundo, ay kadugo ko pa rin sila, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagpadala ako ng pera noon para sa mga kapatid ko sa ama. Ipinadaan ko yon sa kapatid ko na naroon lamang din sa Ilocos. Ang problema, noong hindi na ako nakapagbibigay ay nagdemand na ng pera si tatay. Nagalit siya sa akin at ipinamukhang dapat ko ring tulungan ang mga kapatid ko sa kanya.
Pero imbis na magbigay ay huminto na ako sa pagpapadala ng pera para matuto silang dumiskarte kung paano bubuhayin ang pamilya nila. Aminin ko na inilihim ko kay Mary Ann ang tungkol doon. Ayaw ko kasing madamay pa siya sa problemang dinadala ko noon. Kaya naman minabuti kong hindi na lamang sabihin sa kanya ang tungkol sa pamilya ni tatay. Ilang buwan lang mula nang huminto ako sa pagtulong sa kanila ay nabalitaan ko naman na isa sila sa mga nasalanta ng bagyo. At gaya ng inaasahan ko ay muling humingi ng tulong sa akin ang tatay ko. Umuwi ako ng Ilocos para makita ang sitwasyon nila, Papa Dudut. Inalok ko sila na doon na muna tumira sa bahay ko pero ayaw pumayag ng kinakasama ni tatay. Kaya ang ginawa ko noon ay hinanapan ko na lamang sila ng pansamantalang matutuluyan habang nasa proseso pa ang application nila para sa pabahay. Si tatay naman ay sinadya kong isama ulit sa Tarlac para bumalik sa pagtulong sa akin sa Manukan. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya para hindi siya mabigatan sa gawain. Buwanan ko siyang sineswelduhan para may maipadala siya sa pamilya niya. Mahigpit ang usapan namin na hindi siya pwedeng basta-basta na lamang umuwi. Pero ang hindi niya alam ay ginawa ko talaga yon para mailayo siya ng pansamantala at hindi na madagdagan pa ang anak nila, Papa Dudut. Tay, kain na po tayo. Sina Ram at Ellie, nasaan? Si Ram po may pinuntahan lang. Baka mamaya lang andito na yon. Si Ellie naman mamaya pa raw po kakain. Busy pa sa trabaho. Work from home kasi. Kung ganun, tayong dalawa lang pala yung kakain. Naku, sayang. Dami mo pa naman yatang niluto at mukhang masasarap pa. Si tatay talaga ng bola pa. Aba, hindi ako nang bobola, iha. Mula nga nung dumating ka rito palagi nang napaparami yung kain ko. Mukhang mananaba ako dahil sa'yo. Mabuti nga po yun kasi ang payat-payat nyo na. Kumain lang po kayo ng kumain. Kapag may gusto kayong ipaluto, sabihan nyo lang ako. Napakaswerte talaga sa'yo ng anak ko. Maswerte rin naman po ako sa kanya. Mabait si Ram sa responsabling kinakasama. Sana nga po magpakasal na kami Hindi ka ba nagsiselo sa mga katrabaho niyang isinasama niya rito minsan? May mga babae ron Ang totoo, nagsiselos din naman po talaga ako. Pero trabaho naman yun Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na layuan niya yung mga katrabaho niya kasi nasa iisang team lang sila sa firm. Nako, kung ako sa'yo, babantayan ko siya. Lapitin ang mga babae si Ram. Baka magulat ka na lang, hindi na pala ikaw yung karelasyon niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Masyado lang kasing lapitin ang mga babae si Ram. Pero naikipaglapit din naman siya, kaya siya nilalandi. Si tatay talaga Friendly lang talaga si Ram. Wag na po nating pag-isipan ng masama yun. Hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama. Sinasabi ko lang sa iyo yung mga napapansin ko sa kanya. Anak ko si Ram. Hindi ko siya gustong siraan sa ibang tao. Lalo na sa iyo na mapapangasawa niya. Buo ang tiwala ko sa anak niyo, Tay. Kaya hindi basta-basta masisira yon. Wala ka na bang naging karelasyon bago si Ram? Meron po, sobrang tagal na. Mga 5 taon na po. Talaga? Natiis mo na hindi ka nadiligan sa loob ng 5 taon? Oh, ayos ka lang? Ayos lang po ako. Nagulat lang ako sa tanong niyo. Mabuti nang diretsahan yung tanong. Pero wala naman sigurong masama ron, di ba? Karapatan ko rin namang kilalanin yung mapapangasawa ng anak ko. Hindi ko naman po minamasama yung tanong niyo. Pasensya na, Tay, nabigla lang po talaga ako. Ayos lang. Pero ano nga bang sagot mo ron? Hindi po ba masyadong personal yun? So, sigaw naman. Tatay mo na rin naman ako kahit hindi pa kayo ikinakasal ni Ram. Wag niyo na pong alamin yun, Tay. Kayo talaga. Kain na lang po tayo. Gusto ko lang naman malaman. Sa nakikita ko kasi sa'yo, mukhang matino ka namang babae. Pero malay ko ba, baka nasa loob ang kulo mo. Po? Kinikilatis lang kita ng mabuti. Ano nga palang trabaho mo? Sa ngayon po, wala na akong trabaho. Kasi pinag-resign ako ni Ram nung nagdesisyon siya na magsama na kami.
Bakit? Ano bang trabaho mo dati? Teller po ako sa bangko. Matagal na po ako ron kaya naisip ko na okay lang din kung mag-resign na ako. Sabi po kasi ni Ram mas maganda kung magnenegosyo na lang kami. Nako, magnenegosyo kayo. Dapat tigilan muna ni Ram yung pagsasabong. Malas sa negosyo yung sugal. Marunong naman po humawak ng pera si Ram. Yun ang akala mo. Baka magulat ka na lang na wala na siyang pera pagdating ng araw. Kilala ko yung anak ko. Hindi ka dapat nagpapadikta sa kanya. Kung ganun, marami pa pala akong hindi alam tungkol kay Ram. Oo, kaya kung ako sa'yo, kilalanin mo muna siya ng mabuti bago kayo magpakasal. Kung may gusto kong malaman, magtanong ka lang sa akin. Marami akong alam. Sige po, buti na lang andyan kayo. Salamat tay ha, kahit di niyo ako anak, patas niyo akong tinatrato. Aba, siyempre naman. Ang totoo nga niyan, kaya kong gawin kahit ano para sa'yo eh. Hay naku tay, mukhang sa inyo nagmana si Ram. Ganyan na ganyan din po yung linyahan niya. Pero mas magaling ako sa kanya. Magaling po saan? Magaling pumorma sa babae. Baka di mo alam, sa edad kong to, kaya ko pang bumingwit ng 30 anyos. Ba, lakas nyo taya. Ano bang sikreto nyo? Simple lang, gayuma. Papadudot, kararating ko lamang noong araw na yon pero hindi ako natuloy sa pagpasok sa bahay dahil narinig kong nag-uusap sina Tatay at Mary Ann. Hindi ko nagustuhan ang mga narinig ko. Kilala ko ang tatay ko lalo na kung paano siya pumorma sa isang babae. Ayoko mang pag-isipan ng masama ang pakikipaglapit niya kay Mary Ann ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Noong buhay pa kasi si nanay, ako mismo ang nakahuli kay tatay na may kasamang ibang babae na hinahalik-halikan niya habang naglalakad sila sa tabing kalsada. At hindi yon ang unang beses na nang babae siya dahil mga kapitbahay na mismo namin ang nagsusumbong kay nanay. Tuwing nasa bahay ako ay hindi ko binibigyan ng pagkakataon na makapag-usap ng matagal sina Tatay at Mary Ann. Batid ko naman na malambot ang puso ng mapapangasawa ko sa mga kagaya ni tatay pero hindi ko na nagugustuhan ang malisyosong tingin ng tatay ko sa kanya. May mga pagkakataon kasi na nahuhuli ko si tatay na pinapanood si Mary Ann kapag nagwawalis at nakatungo. Medyo nakikitaan na kasi siya sa mga sinusuot niyang damit. Pinagsabihan ko naman siya noong una pero nakasanayan na talaga niya ang pagsusuot ng mga damit na bitin sa tela. Hinaya ko na lamang siya para hindi na kami mag-away pa. Pero isang araw papadudot ay hindi ko inaasahan ang isinumbong sa akin ng kapatid kong si Ellie. Nahuli niya raw si Tatay at Mary Ann na naghahalikan sa kusina noong araw na umalis ako para makipag-meeting sa mga katrabaho ko sa firm. Hindi ako naniwala noong una pero napag-isip-isip ko. Ni minsan ay hindi pa nagsinungaling sa akin ang kapatid ko at wala rin naman akong nakikitang dahilan para gawin niya yon sa akin. Kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Ellie, Papadudot. O ano, iniwan ka na naman ni Ram. May lakad daw siya. Mga lakad na ayaw kang isama. Hindi ka pa ba nagdududa? Dati naman naiintindihan ko yung mga ganong lakad niya eh. Pero pagkatapos kong malaman yung mga kwento niyo tungkol sa mga babae niya. Siguro naman ngayon, gising ka na sa katotohanan. Hindi kayo bagay ng anak ko. Isang malaking siraulo yun. Buti na lang nandyan ka para sa akin. Ginagawa mo lahat ng hindi kayang gawin ng anak mo. Pera lang naman yung kulang sa akin. Pero lahat, kaya kong gawin para sa'yo. Sana ikaw na lang yung naging mapera sa inyong dalawa. Pinapahirapan ka pa niya sa pagbabantay ng manukan. Dapat pinatatrabaho na lang niya sa iba eh. Sinabi mo pa. Dapat nga, nagpapahinga na lang ako ngayon. Pahila-hilata na lang. Pero hindi. Masyadong walang puso yung anak kong yon.
Masyadong mayabang porket nakapagtapos ng pag-aaral. Kala mo pa kung sinong kagalang-galang sabongero naman. Hayaan na natin siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bakit naman? Naiinis lang kasi ko lalo sa anak niyo. Sus, ikaw naman. Bakit kasi naaapektuhan ka pa sa mga pambabaliwala ni Ram nandito naman ako. Ako nang bahalang pumuno sa mga pagkukulang niya. Kung magpapatuloy itong namamagitan sa atin, hindi ba dapat hiwalayan ko na siya? Huwag muna. Napapakinabangan pa natin siya. Tsaka nag-iingat naman tayo Mas gusto mo ba na lagi na lang tayong kinakabahan tuwing may ginagawa tayo rito sa bahay? Paano kung makita tayo nung isa mo pang anak tapos magsumbong yun kay Ram? Napaka-loyal pa naman ni Ellie sa kuya niya. Subukan niya lang magsumbong. Dudugo yung uso niya sa kamao ko. Grabe ka naman. Hindi mo naman kailangang saktan si Ellie. Hindi yun matatakot sa akin kung hindi ko sasaktan. Hay nako, kumain na lang tayo. Ayoko nang sakitan na yan. Di na tama yung ganyan Hindi mo kailangan maging mabait kay Ellie. Kapag nalaman no na may relasyon tayo, kahit kausapin mo pa siya, makakarating pa rin yun kay Ram. Sa bagay, may punto ka. Sige, ikaw nang bahala kay Ellie. Basta labas ako sa gagawin mo sa kanya, ha? Oo naman. Hindi kita itadamay. Basta tandaan mo, kapag pwede na tayo magsama, wala na sila magiging lugar sa buhay natin. Kailan pa ba kasi mangyayari yun? Naiinip na ako. Konting tiis na lang. Sa ngayon, magpagamit ka na lang muna kay Ram para makumbinsi siya na mahal mo pa rin siya. O sige. Yan! Ganyan yung gusto ko. Sunod agad. Nga pala, kapag aalis si Ram at matatagalan sa pagbalik, sabihan mo ko kagad. Miss ko nang makipaglabing-labing sa'yo. Ikaw talaga, masyado kang mahilig. Pero sige, sasabihan kita agad. Kunwari ka pa. Ikaw rin naman. Kaya nga bagay tayo, hindi ba? Dami mong sinasabi. Kumain na lang kaya tayo. O sige. Nga pala, pwede ba akong magpamasahe mamayang gabi? Ha? Nandito na nun si Ram. Hintayin mo siya makatulog. Tapos pumunta ka rin sa kubo mamaya. Sige, gagawa ko ng paraan mamaya para makatulog agad si Ram. Kung pwede nga lang sana, doon ka na rin matulog Alam mo namang hindi pa pwede. Baka mamaya mapatay tayo ni Ram kapag nahuli niya tayong magkasama. Di mas galingan pa natin sa pagtatago. Papadudot yun ang usapang narinig ng kapatid kong si Ellie. Pagkatapos noon ay nahuli pa niyang naghahalikan sina Tatay at Mary Ann. Iniisip ko pa lang na may namamagitan sa kanilang dalawa ay halos masuka na ako sa pandidiri sa kanila. Pero higit sa lahat ay galit ang nararamdaman ko para sa kanilang dalawa, Papadudot. Tinunungan ko si Tatay pati ang pamilya niya pero hindi ko akalain na siya rin pala ang ahas na tutuklaw sa akin. At si Mary Ann, akala ko pa naman noon ay matino siyang babae pero madali rin naman palang makuha ng iba. Masakit yon para sa akin, Papadudot. Dahil habang magkarelasyon kami ni Mary Ann, minsan ay hindi ako nagkaroon ng ibang babae. Kahit na malapit ang tukso ay hindi pa rin ako bumibigay dahil iniisip ko na ikakasal na kami. Sa totoo nga lang pwedeng-pwede na ako maghanap ng ibang babae at palitan na lamang siya ng kaya pang magkaanak. Pero hindi ko ginawa yon kasi mahal ko si Mary Ann. Pero hindi ko akalain na sa ganong edad namin ay magagawa pa rin niya na magloko, Papadudot. Kahit na alam ko na nagsasabi naman ng totoo si Ellie, ay gumawa pa rin ako ng paraan para kumpirmahin ang mga sinasabi niya. Hindi ko muna kinumpronta sina Tatay at Mary Ann gaya ng gusto mangyari ng kapatid ko. Naghintay ako ng tamang panahon hanggang sa mabuo sa isipan ko ang isang plano. Papadudot, sinabi ko kay Mary Ann na mawawala ako ng ilang araw dahil may titingnan kaming lupa sa Iloilo. Pero ang totoo ay hindi naman talaga ako aalis dahil gusto ko lamang silang hulihin sa akto na may ginagawang kalokohan sa bahay habang wala ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matapos kong umalis sa bahay ay bumalik din ako kinagabihan. At pagpasok ko noon sa kwarto namin ni Mary Ann ay naabutan ko sila ni Tatay na may ginagawang kamunduhan.
Sa tindi ng galit ko noon ay pinalayas ko silang dalawa, Papa Dudut. Hindi ko na inisip kung may pera ang tatay ko nang umalis siya. Hindi ko kasi akalain na magagawa nila yon sa akin at doon pa sila mismo gagawa ng kalokohan sa kwarto namin ng babaeng sana'y mapapangasawa ko na. Papa Dudut, sinubukan namang humingi ng tawad ni Mary Ann pero hindi ko na siya pinagbigyan. Malinaw ang ginawa niyang panloloko sa akin at hindi ko yon kayang palampasin. Isa pa ay dinahilan niya noon na ginagayuma lamang siya ng tatay ko kaya nagkaroon sila ng relasyon. At noong alam ko nang may namamagitan sa kanila, saka lamang daw siya bumalik sa huwisyo. Siyempre Papa Dudut, hindi ko pinaniwalaan ang dahilan niya dahil para sa akin ay isang malaking kalokohang ginagayuma siya ng tatay ko. Ginusto niya na may mangyari sa kanila at mas lalong ginusto niya na magkaroon ng relasyon sa isang taong para na rin niyang ama. Ilang buwan mula nang palayasin ko si tatay ay nakarating naman sa akin ang isang masamang balita. Buti nakapunta ka. Salamat sa tulong mo. Ginawa ko lang to kasi magulang ko pa rin si tatay. Pero hindi ibig sabihin nun napatawad ko na kayo sa ginawa niyo sa akin. Maniwala ka, hindi ko naman talaga mahal yung tatay mo. Nadala lang ako sa pinapakita niyang malasakit sa akin. At anong tingin mo sa ginagawa ko sa'yo? Hindi pa ba malasakit yon? Kulang pa ba? Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi nararamdaman ko na parang hindi na ako mahalaga sa'yo. Kahit minsan hindi mo ako sinama sa mga lakad mo. Seryoso ka ba? Alam mo naman kung gaano ka-importante yung mga lakad ko, di ba? Hindi naman ako kung saan-saan lang pumupunta, Mary Ann. Para sa trabaho yon at hindi kita pwedeng isama kasi may mga pinag-uusapan kaming confidential. Mahirap bang intindihin yun? Gusto ko lang namang maramdaman na parte pa rin ako ng buhay mo. Kailan ko ba yun hindi na iparamdam sa'yo? Kahit nga pagod na ako sa trabaho, naglalaan pa rin naman ako ng oras, di ba? Eh ano yung sinasabi ng tatay mo na may babae ka? Yan kasing hirap sa'yo eh. Masyado ka nagpapauto kay tatay. Natural, krusonada ka niya. Kaya bibilugin niya yung ulo mo para masira yung tiwala mo sa akin. Pero lagi kang may kasamang mga babae sa trabaho mo. Ikaw na mismo nagsabi, trabaho, di ba? Ano sa tingin mo yung gagawin namin sa oras ng trabaho? Marunong ako makisama. Pero alam ko kung paano ihiwalay yung trabaho sa personal kong buhay. Kaya kahit maghubad pa sila sa harapan ko, ikaw pa rin yung iniisip ko. Kaya lumalayo ako sa tukso. Pero wala eh. Nagpaloko ka sa tatay kong babaero na noon pa. At hindi ko nakasalanan kung masyadong marumi ang utak mo kaya madali kanyang nauto. Ang sakit mo namang magsalita. Minahal lang kita ng sobra kaya ako nagkaganito. Hindi. Hindi ka nagmahal ng sobra. Sadyang naghahanap ka ng iba kasi hindi ka makontento sa akin. Hindi ka pa nakahintay. Ikakasal na tayo, di ba? Mas magaan pa nga sana to sa akin kung sa ibang tao na lang eh. Pero tatay ko pa. Tatay ko pa, Mary Ann. Alam ko kung anong ginawa ko. Kung hindi na tayo magkakaayos, edi wag na tayo mag-usap. Masasaktan lang tayo sa mga maririnig natin. Bakit? Ayaw mo bang marinig mula sa akin kung gaano kakaruming babae? Tatay ko pinatulan mo. Ano bang nakita mo sa kanya? Wala. Paanong wala? Nagkarelasyon nga kayo. Kung ano man yung nagustuhan ko sa kanya, hindi mo na yung kailangan pang malaman. Kung ayaw mo na sa akin, kawalan mo yon. Ibang klase ka rin eh, no? Ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung mayabang ngayon. Sa ginagawa mo ngayon, hindi ka pa ba nagyayabang? Nakakaumay kang kausap. Dahil ginusto mo yung pakikipagrelasyon mo kay tatay, sige, panindigan mo. Kahit may pamilya nang naghihintay sa kanya sa Ilocos. Ha? Anong sinabi mo? Oo, may pamilya na siya. At dahil paniwalang paniwala ka sa kasinungalingan ni tatay, wala ka na ring magagawa kahit magsisi ka pa. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam kong gumaganti ka lang kaya mo sinasabi yan. Kung ayaw mong maniwala, siya na mismo yung tanungin mo. Tutal siya naman yung mas pinaniniwalaan mo, di ba? Kaya sige, bahala ka na. Tingnan ko lang kung hindi ka magsisi kapag ikaw na mismo yung makakaalam kung sino sa amin yung nagsasabi ng totoo. Papa Dudut, kahit itanggi ni Mary Ann ay alam kong nasaktan siya sa mga nalaman niya. Ayaw niya lang ipahalata ang totoong reaksyon niya sa takot na mapahiya sa harapan ko.
Kalaunan nga ay nalaman na rin niya na may pamilya na si tatay na naghihintay sa Ilocos. Matapos yun ay nakipaghiwalay na si Mary Ann at bumalik na lamang ito sa poder ng mga magulang niya at nagpa siyang maghanap ng bagong trabaho para makabawi sa kanila. Sobra kong nadismaya sa kanya dahil naloko siya ni tatay ng ganon katindi. Kung hindi lang yun nangyari, kasal na sana kami at masaya pa rin nagsasama. Aaminin kong may nararamdaman pa rin ako para kay Mary Ann ang panahon na yon, pero hindi na yon sapat para makipagbalikan pa ako sa kanya. Sa kabila ng galit ko ay nagawa ko pa rin tulungan si tatay hanggang sa makalabas na siya ng ospital. Hindi ko naman siya kayang pabayaan na lamang dahil wala rin namang kakayahan ng mga kapatid niya na tulungan siya. Sinagot ko ang lahat ng gastos at inihatid ko na rin siya sa pamilya niya sa Ilocos. Pero nilinaw ko na hanggang doon na lamang ang kaya kong gawin para sa kanya bilang anak. Sa susunod na may mangyari sa kanya o sa pamilya niya ay hindi nila ako maaasahan pa, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Anak, baka pwedeng dito na ulit ako magtrabaho. Wala na kasing mapasukan doon sa atin. Hindi ko na problema yon. Natulungan ko na kayo. Hindi pa ba sapat yon? Magugutom yung mga kapatid mo. Kaya mo ba silang tiisin? Gusto ko lang kayo tulungan noon. Pero bakit parang bigla ko na lang silang naging responsibilidad ngayon? Sino bang may gustong magparami ng anak? Alam niyo naman na matandaan na kayo pero puro sakit sa ulo pa yung ginagawa niyo. Kapag nagka-problema naman, lahat na lang akin. Laging, Ram, tulungan mo naman kami. Nakakasawa rin, Tay. Alam kong galit ka lang ngayon dahil sa naging relasyon namin ni Mary Ann. Nakalipas na yun. Baka naman pwede mo nang patawarin ng tatay. Akala nyo ba ganun lang yun kadali? Sige na naman anak. Kahit para na lang sa pagiging ama ko sa'yo. Pagiging ama? Pagiging ama ba? Yung nakisalo ka rin sa mapapangasawa ko? Ang baboy nyo! Alam ko namang mali yung nagawa namin kaya ka nagagalit ng ganyan. Pero matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako rito sa mundo. Huwag na natin sayangin yung panahon para sa galit. Mauubos ka lang anak. At sa tingin nyo hindi pa ako naubos sa ginawa nyo? Wala na, Tay. Wala na akong natitirang awa para sa inyo. Kaya kung ipipilit nyong tulungan ko pa kayo, ngayon pa lang, sinasabi ko nang wala na kayong aasahan sa akin. O sige, kung hindi mo kayang patawarin ngayon, kahit bigyan mo na lang ako ng trabaho. Kahit ako na lang yung gumawa ng lahat ng gawain sa manukan mo, hindi na ako magrereklamo. Hindi na ho. May nakuha na akong taga-alaga sa mga manok ko. Hindi ko na kayo kailangan dito. Anong ibig mo sabihin? Pauwi mo na lang ako sa Ilocos sa ganitong kalagayan? Nawala man lang akong kapera-pera? Sino ho bang may gusto na pumunta kayo rito? Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Hindi mo nga ako pinilit. Pero konting konsiderasyon naman. Tatay mo pa rin ako. Wala akong tatay na kasing baboy nyo. Kaya kung ayaw nyong magkagulo pa tayo rito, umalis na lang kayo. Oh, Tay, anong ginagawa niyo rito? Ano pa? E di nang hihingi na naman ng tulong. Trabaho naman yung hinihiling ko ah. Hindi ho ba kayo nakakaintindi? Tay, umalis na lang kayo. Baka mamaya sumama pa yung pakiramdam ni Kuya dahil sa inyo. Aya sige, magkampihan kayo magkapatid. Tutal, pareho naman kayong mayabang. Makala mo kung sino. Alam ko naman po na wala kayong magandang sasabihin sa akin. Pero yung ginagawa nyo kay Kuya Ram, sobra na kayo eh. Sa dami ng naitulong sa inyo ni Kuya, nagawa nyo pa siyang traidorin? Hindi ko kailangan ng panunumbat mo. Sino ka ba para pakinggan ko? Wag na kayong babalik dito. Hindi na kayo katanggap-tanggap kahit bilang bisita ko na lang. Diyan na nga kayo. Wala naman pala akong mapapala rito. Buisit! Pasuyo nga ng tubig, Ellie. Parang tumaas na naman bibi ko kay tatay. Ang kapal na mukha niyang pumunta pa rito. Kumalma ka muna, Kuya. Huwag ka na magpakagalit ng sobra. Baka kumapano ka pa eh. Wait lang ha, kukuha ako ng tubig mo. Malamig ba yan? Oo, Kuya. Oh, okay na ba to? Kapag kulang pa, kukuha na lang ako ulit. Ayos na to. Salamat. Nga pala, Kuya.
Tumawag si Ate Mary Ann sa akin kahapon. Kinukumusta ka? Huwag ka na makipag-usap, Ron. Baka gamitin ka pa para makipag-ayos ulit sa akin. Pagod na ako sa mga kagaya niya. Pasensya ka na kuya. Kung nandito lang ako kanina, hindi ko na sana pinapasok si tatay para hindi na kayo nagkasagutan. Hayaan mo na yon. Basta ayoko na siyang makita. Mula sa araw na to, hindi ko na siya kinikilala bilang ama. Papadudot nung okay pa kami ni Mary Ann, ay may mga pagkakataon talaga na pinag-aawayan namin yung pagsiselos niya sa mga katrabaho ko. Hinahanap niya ang mga ito sa Facebook at ini-stalk para malaman kung palagi ko silang kinikita. Noong may nakita siyang bata sa picture na in-upload ng katrabaho ko ay inaway niya ako at pinagpilitang anak ko ang batang yon, ngunit ang katotohanan ay pamangkin lamang yon ang katrabaho ko. Kaya naman kahit gusto kong patawarin si Mary Ann ay marami akong napagtanto sa pagsasama naming dalawa. Hindi magiging maganda ang samahan namin sa pagiging selosa at mapaghiganti niya sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. Tungkol naman kay tatay ay nadala lamang ako ng galit sa sinabi kong hindi ko na siya tinuturing na ama. Hindi ko naman kasi mabubura sa pagkatao ko na siya ang tatay ko. Pero kung tungkol sa pagpapatawad ang usapan ay hindi ko alam kung kailangan kong kakayaning patawarin si tatay o kung dapat ko pa bang gawin yon para sa kanya. Papadudot masyado pa pong mataas ang emosyon ko hanggang ngayon. Kaya hindi ko alam kung dapat ko pa bang patawarin ang tatay ko sa ginawa niya. Gusto ko po sanang hingin ang pagkakataong ito para hingin ang payo ng mga tagapakinig ninyo. Lalo na sa mga nakakaranas na rin ng pinagdadaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. The best po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Ram.